Hey guys! So, wait lang. Mag-aayos lang ako. Just gonna put my headband kasi ang gulo ng buhok natin. And I'm actually not feeling that well. Tapos mag-lip oil lang ako para hindi naman tayo masyadong haggard. Mas less haggard na ba? Can you even tell? Like mga 1 AM na. So, huwag na napansinin yung hula hoop dyan at yung mga unan sa background and period. Hey guys! I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, this is going to be my updated skincare routine. Yes! To be specific, it's actually my nighttime skincare routine. So of course, I'm going to upload a separate video about my daytime skincare routine. So medyo iba-iba kasi yung skincare routine ko. Pag MWF, nag-retinol ako guys. Kapag Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, parang rest day ng skin ko yon. So like normal skincare routine lang. Ganon. So mamaya ako na i-explain. So, magsimula na tayo kasi medyo marami-rami siya. By the way, guys, here's my skin. Ayan. So, as you can see, talagang uneven. May mga dark spots pa rin ako. But, it is better para usog. Girl, para usog. Ako na talaga nagsasabi. Kada talaga may nagko-compliment na skin ko, lagi ako nagkaka-pimple. So, para usog. Not claiming any negative energy there sa comment section. Char. But anyway, ayun na nga. So, I can say naman na nag-improve na yung skin ko kasi ito yung skin ko before, like years ago. Tinry ko siya panoorin kanina and girl, I've come a long way. I've come a long way. So, I'm thankful about that. And also, during those years, up until now, talagang kinikip in mind ko na yung mga skincare products na ginagamit ko, also the skincare ingredients, and kung ano ba yung skin concerns ko during that time. Kasi minsan nag-iiba-iba talaga ang mga skin concerns natin. And also, yung skin type, medyo, it depends on the weather. Usually, alam niyo naman, I'm oily and acne-prone skin. But for the acne-prone skin, mas less na siya ngayon. Oh, no MG, again. Puwera usog. Sa gabi talaga ako naliligo, guys. So, usually kapag ganon, sinasabay ko na yung cleanser ko. And alam nyo ba? For this year, I decided to incorporate double cleansing sa skincare routine ko. Hindi ko talaga alam bakit ngayon lang ako nag-start. Mas naka-hype ulit ang pagda-double cleanse this year, di ba? And before, I'm using the Vanilla Co. Maganda naman siya. Talagang nakaka-cleanse ng face. And nakaka-remove talaga ng mga dirt, makeup, sunscreen, kahit waterproof makeup pa yan. But the thing is, guys, mabilis siya maubos. Actually, sobrang ganda nun kasi nakakapagpa-smooth din siya ng skin. But hindi ko talaga bet yung amoy niya. Amoy chemical na ewan. Yung kapatid ko naman, si Erin, bet niya yung amoy kasi amoy malinis na chemical daw. Ako hindi ko bet kasi amoy chemical na hindi ko maintindihan. So, anyway, pero naubos ko pa rin yun kasi maganda naman yung product. Yun lang naman talaga yung, for me, yung scent lang niya. But, anywho, ayun na nga. Now, ito yung ginagamit ko. So, this is the Heimish All Clean Balm. Ayan, as you can see, guys. Actually, nakalahati ko na to. And ginagamit rin to ni Erin, for sure. Pero hindi ko alam kung kailan niya ginagamit. Ako kasi, talagang kada naliligo ako. Ako kasi, guys, everyday ko talaga ginagamit to. Ayan, so, gamitin natin siya now. Ayan, you can see, ganyan na lang siya. Tsaka mas gusto ko to kasi mas malaki siya. And sobrang helpful din talaga na may spatula. Tsaka ito din pala guys, yung sa Vanilla Co kasi, yung spatula nun, maliit lang. Pero ito, kung nakikita nyo, ayan o, medyo malaki siya. So, nakakapag-scoop siya ng enough product. Ayan, nakakapag-scoop ng enough product. Talagang mako-cover yung buong face ko, including my neck. Ayan, so, mag-double cleanse na tayo. Ayan, tsaka guys, ako, pag ina-apply ko to, di ko muna binabasa yung face ko para talagang mas spread out ko siya ng mas maayos sa aking skin. Kasi pag basa yung face ko, napansin ko, ang hirap niyang i-spread. Talagang hindi ko na tinigilan yung pagda-double cleanse. Talagang in-incorporate ko na nga siya kasi it's really effective. Mas nafe-feel ko talaga at nakikita ko na mas malinis yung skin ko. Tapos, mas less breakout na rin. And, mas less na yung butlig ng face ko or ng skin ko. And, yun talaga isa sa mga problema ko. Lalo na sa noo ko, guys. Ang dami kong butlig talaga sa noo. Pero ngayon, it's much better. I mean, meron pa rin naman, pero it's much better. Let me tell you. Tsaka guys, yung scent nito, ang bango niya, amoy skincare na fruity. And also this one, compare kay Vanilla Co, hindi siya yung parang foggy sa mata. Nagda-double cleanse ka sa mata. Ganyan. Hindi siya yung parang
foggy. Alam nyo yun. So, maghihilamos lang ako, guys, and we'll proceed with the cleanser. Boosh! Haggard na. Ayan, so hindi muna ako nag-dry ng face kasi mag-proceed na tayo sa cleanser, and ito yung ginagamit kong cleanser. This is the Dermac So Gentle. Ayan, ito yung kanilang gel cleanser. And let me tell you guys, sobrang ganda nito. It actually reminds me of Cetaphil. At, guys, ubos na siya. Bubuksan na natin para simutin kasi ito, this is actually from Skin Station kasi kung pina-follow nyo ako, guys, alam nyo naman na nagpapa-Brazilian diode laser na ako. So, nirecommend nila sa akin ito actually as my feminine wash. Actually, ang nirecommend nila is yung skin prep. Kaso, guys, wala ako nun, and ako, marami akong stock nito dahil nga, girl, I'm part of Skin Station's ambassador list now, thanks to y'all. So, very thankful for that. At anyway, ayun na nga. So, sabi ko, pwede ba to? Kasi ayoko nang bumili, sayang naman. So, sabi nila, pwede naman daw. Ito daw kasi, si So Gentle, ang pinagkaiba niya kay Skin Prep, this is for sensitive skin. And so far, it's working naman sa akin. Sobrang ganda niya, as in. Teka, taktakin lang natin kasi ubos na siya. Paano ngayon nang gagawin? Like, so far, ito yung ginagamit kong feminine wash. And maganda siya. And maganda rin to, guys, gamitin as body wash. And actually, ito rin naman. Ito yung ginagamit ko sa kilikili ko now. Pero minsan lang, mostly talaga ginagamit ko to as feminine wash. And my cleanser. Hindi kasi siya stripping sa face. And moisturizing din siya sa skin. Ayan. So, sobrang konti lang na nakuha ko, guys. Usually talaga isang pump. Pero sinimot ko na lang talaga siya. And don't worry, may stock pa naman ako niyan. Worth it talaga siya. Kasi nga, hindi lang siya for face. Pwede siya for the whole body. And talagang it will last you for a very long time. Maghihilamos na ako, guys. Ayan. So, naghilamos na ako. Ngayon, mag-lip oil lang muna tayo kasi, girl. So, I'm using Strokes Beauty. In fairness, dito maganda siya. Ayan, o. And may mint effect siya. So, gustong-gusto ko yung mint effect. Halos ka-color lang talaga siya ng lips ko. Ayan. So, after cleanser, as much as possible, kapag sinipag ako, gumagamit ako ng mga clay mask. Ayan. Before, kung alam nyo naman, mahilig talaga ako sa mga face mask, clay mask. Pero kasi, to be honest, habang tumatagal, nakakatamad siya. So, kailangan talaga consistent ka or kailangan talaga motivated ka. Char. But anyway, nasa clay mask era ako right now. And for the clay mask, dalawa yung ginagamit ko, guys. Pero ngayon, hindi mo na ako mag-a-apply kasi nag-clay mask na ako kahapon. So, first of all, if you have acne-prone skin, troubled skin, this one is for you. I highly recommend this one. This is the Mary and May Cica. Ayan, ang haba kasi ng pangalan. Ito yung Cica T3 Soothing Wash Off Pack. I actually made a full video on this sa aking YouTube channel. So, if you want to check it out, go! Nandyan yan. So, sobrang ganda nito, guys, if you have acne-prone skin. Kapag talaga nagbe-breakout ako or may pimple ako, ito talaga yung ginagamit ko kasi effective talaga siya. Sobrang social ng packaging niya. Tingnan nyo yung takip. Sa takip pa lang. Alam ko may spatula to, pero nasa CR kasi. Iniiwan ko na siya sa CR para naaalala ko na kailangan ko magganito. Ayan, so buksan natin. Ayan. O, diba? Nabawasan ko naman na talaga siya. As you can see. Tapos yung amoy niya, amoy vegan, amoy nature. Ganon yung amoy niya para sa akin. Medyo matrabaho nga lang talaga siya i-apply, but kailangan talaga maghihintay ka ng mga 10 to 15 minutes before you wash this off para talagang tuyong-tuyo siya sa face mo. At mas madali siyang i-wash off. So, ito naman yung next. Parang this year ko lang to na-incorporate sa skincare routine ko. Ayan. So, this is the Beauty of Johnson Red Bean Clay Mask. Ayan, tama ba? Ay, ayan. So, this is the Beauty of Johnson Red Bean Refreshing Pore Mask. Ayan. So, if you have pore concerns like clogged pores, open pores, ayan, dirty pores. Ayan, this one is for you. And if you have oily skin, you will love this one. As in, ito naman siya. May spatula rin to, guys. Ayan. Ganito siya. And for this one naman, mas madali siyang i-apply sa face kesa kay Mary and May. Kasi si Mary and May, parang medyo matigas siya. Talagang kailangan i-glide mo talaga siya ng todo-todo. Ito, one glide pa lang. Talagang smooth niya. Clay na clay yung dating niya talaga. Yung scent niya, hindi ko maintindihan kung bet ko ba siya. Parang amoy bean. Ayun, amoy bean na amoy kanin na hindi ko talaga maintindihan. Parang mas bet ko yung amoy ni Mary and May. Kasi mas more on nature, woody
Hindi naman sa woody, basta ang hirap i-explain. Same as the Mary and May, kapag naalala ko lang, or at least once a week, ginagamit ko siya. Ina-alternate ko. Pag nakita kong mas oily yung face ko at clog pores ko, ito yung ginagamit ko. Yung talagang pag feeling ko araw-araw naka-makeup akong bonggang-bongga, ito yung ginagamit ko. Kapag naman nakita ko nagbe-breakout ako, may mga pimples ako, troubled skin ko, ito naman yung ginagamit ko, yung Mary and May naman. So, depende talaga siya sa skin concern ko nung araw na yon. So, mag-proceed na tayo sa toner kasi kanina pa ako naghilamos. Kailangan ko na mag-toner. And ang toner ko sa gabi, guys, is this one. So, this is the Pyun Kang Yul Calming Deep Moisture Toner. And as you can see, paubos ko na siya. I actually made a YouTube video review about this one and hindi ko siya napanood pero naalala ko parang okay lang yung feelings ko sa toner na to during that time kaya binigay ko siya sa kapatid ko. And then, nung nagkaka-breakout ako nung last year, naalala ko na pampakalma to ng skin and nag-research ako, sabi maganda raw to sa acne-prone skin and girl, totoo ang chismis. Ayan, tingnan nyo, paubos ko na kasi maganda talaga siya sa acne-prone skin. So, kailangan pala talaga consistent ka lang gamitin to. And once nakita mo na yung results, tuloy-tuloy na yon. It will work on your skin. Kailangan lang talaga masana yung skin mong ginagamit to. So ako, minsan mas prefer kong gumamit ng kamay, minsan naman nagko-cotton ako. Depende talaga. Kapag feeling kong di naman sobrang nadumihan yung skin ko during the day, is kamay lang ginagamit ko. Pero kapag kunyari lumabas ako, naka-makeup ng todo-todo, ganyan, I use a cotton para talagang mas kuhang-kuha pa yung dirt. Ayan. Tapos tinatap-tap ko lang siya sa skin. Ganyan. And this one is really moisturizing. Kaya mas ginagamit ko siya tuwing gabi lang. So, for the moisturizer, so may konting story time na when it comes to moisturizer. So, before, mga December, hanggang hindi ko na matandaan kung anong buwan. Ang ginagamit kong moisturizer is si Snail White. Ayan. Surprisingly, it worked for my oily skin at nagustuhan ko siya. Pero, ginagamit ko lang siya tuwing gabi lang. Kasi, talagang pag ginamit ko siya sa morning, may possibility talaga na mag-oil up ako. So, effective siya. Nakakapagpa-smooth siya ng skin, nakakapagpa-brighten up siya ng skin. It's moisturizing to the skin. As in, moisturizing talaga siya. But, kinakaya naman ng skin ko as long as hindi ako mag-apply ng marami. Pero nung naubos ko na yun, guys, I decided to use my favorite, number one favorite moisturizer ever. So, ito yung Kiehl's. Ayan, guys. So, this is the Kiehl's Ultra Facial Gel Moisturizer. Yun ba yung pangalan haba kasi? Ultra Facial Oil-Free Gel Cream. Kung nakikita nyo, maliit lang siya. I only have the travel size or trial size. Pinadala to sa akin ng Kiehl's nung nag-collaborate ako with them. Period! Yeah, and sobrang ganda niya. Tatlo yung ganito ko, yung isa ubos na. And ito yung currently. Pero ito kasi, paubos na pala. Ganito siya, paubos na siya. And sobrang ganda nito. This is actually the best moisturizer for my oily skin. As in, kahit gamitin ko siya during the day, hindi ako nag-oil up. And, at the same time, hydrating pa rin siya sa skin. Very lightweight, hindi siya malagkit, madaling ma-absorb ng skin ko, at magaang siya sa mukha. Yung feeling mong hindi ka nag-moisturizer at all. Saktong-sakto, and ang ganda ng pagka-gel consistency niya. Basta, this is my number one favorite when it comes to moisturizer. But, for me, it's kind of pricey, and hindi pa ako ready na mag-purchase kasi may iba pa naman akong mga products. And, yun nga, part of my work is, you know, trying out products. Kaya, for me, hindi ko na lang muna binili para matry ko yung mga products na meron ako. But, I swear, this is the number one moisturizer for me when it comes to my oily skin. At hindi ako nag-breakout sa kanya. So, the best. This is really the best. But now, since travel size lang siya, I decided gagamitin ko lang talaga to kapag magta-travel ako. So ngayon, ang moisturizer na ginagamit ko is this one. Ayan. So this is also from Kiehl's. Ito yung Ultra Facial Cream. Ito naman guys, sobrang moisturizing niya. So mixed feelings ako. So ito, pinadala lang din to sa akin ng Kiehl's nung nag-collaborate ulit kami. Period! Ayan, so gusto ko nga sana mag-release na full review nun. Abangan nyo na lang. Ayan, yun yung Calendula line nila. Tapos ito, sakto, pinadala rin nila sa akin. But guys, spoiler alert, di ko siya bet. Alam ko talaga from the very start na hindi ko siya bet. Kasi yung tita ko, dry skin siya. And ito usually yung talagang binibili niya sa Kiehl's. Kasi nga, dry skin siya, so it works for her. Pero ako, oily skin, girl, hindi talaga kinakaya ng oily skin ko. Kahit sa gabi ko siya ina-apply, sobrang moisturizing niya. Ang thick ng consistency niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan o.
Para siyang ice cream. Ice cream, para siyang ano, yung DQ. Char. Ayan o, thick yung consistency niya talaga. So ako, konti lang talaga yung ina-apply ko. Ayan. Ginagamit ko lang to kapag naka-aircon ako. Pero pag hindi ako naka-aircon, girl, di ko siya ginagamit. Kasi nga, sobrang moisturizing niya. As in. So, medyo mixed feelings ako sa kanya. Ginagamit ko siya kasi Kiehl's at sayang lang. But, yeah, it's not working for my oily skin. Pero, ginagawan ko na lang ng paraan, I guess. Ayan guys, so kapag Tuesday, Thursday, isi-skip ko na yung next skincare, which is retinol. Pero since Friday ngayon, I'm going to use retinol. Ayan. So guys, this one is from Kiehl's. Ito yung kanilang retinol. Ito yung kanilang Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. And guys, this is my first time using retinol. Ito, first collaboration ko siya with Kiehl's. Gusto ko mag-release ng full review dito sa YouTube, so abangan nyo lang. Ayan. And so far guys, 7 months ko na itong ginagamit and it's amazing. Yun na yun. And ako, ito yung unang-unang retinol na nagamit ko and I can tell this is okay for beginners. Hindi ako nag-purge sa kanya. Ayan. Basta more details dun sa aking full review dito, so abangan nyo lang. Ayan. So ngayon, mag-retinol tayo. So, it's usually 1 pump. Ayan, so 1 pump is enough for my face and neck. And guys, etong retinol, sabi ni Kiehl's, if beginner ka, mas maganda if gagamitin mo yung sandwich method, which is yung moisturizer, retinol, then moisturizer. Pero kasi ako, mga 7 months ko nang ginagamit, tapos di naman ako nag-purge, sanay na yung skin ko. Pwede ko nang hindi gawin yung sandwich method. Pero ako, mas prefer ko pa rin ginagawa siya. Kasi, talaga nag-work siya sa skin ko. Sobrang effective ng anti-aging nito. Nung ginagamit ko to, ang dami kong na-receive na compliment na baby face daw ako. Eh, dati ko lang yun nare-receive ng parang mga student pa lang ako or 20 years old ako. I am now 25 guys. Halata ba? Ayan, tsaka napansin ko talaga na nabawasan yung wrinkles ko, lalo na yung laugh line ko. Kasi yung sa noo ko, girl, marami siya masyado. Pero yung laugh line ko, nabawasan siya. I'm not kidding, guys. I swear. Tsaka na-feel ko na mas smooth talaga yung skin ko. Lalo na the next day kapag gumamit ako ng retinol ng gabi. Ayan. So, since nag-retinol ako, guys, and ginagamit ko yung sandwich method, mag-moisturizer tayo ulit. So, yung moisturizer, kung ano lang yung moisturizer na ginamit ko kanina, yun lang din. But, for the days na nafe-feel ko may mga pimples ako, like right now, ayan o, may pimple ako. Iniiba ko yung moisturizer na ginagamit ko, which is, tada! V&M Naturals Emu Oil. This is like my #1 most favorite skincare product sa lahat. Yun nga, lagi ko sinasabi, pag na-stuck ako sa island at isang skincare lang ang pwede kong dalhin, girl, it should be this. It should be this. Sobrang ganda talaga nito. As in, nakaka-moisturize siya ng face. Ayan, eto guys, face oil siya and medyo mararamdaman mo talaga siya sa skin kasi oil siya. Mas gusto ko tong fino-focus sa mga parts na talagang may breakout ako, ganyan. Basta guys, sobrang effective talaga nito. Alam ko nag-release ako ng review nito dito sa YouTube channel ko rin. So go ahead, check it out. Basta guys, this is my most favorite. Though hindi lang talaga ako fan ng scent niya kasi it's all natural. Ang may oil talaga. Pwede siya sa whitehead, sa blackhead, sa pimples, sa wrinkles, sa eye bags, sa sugat, sa burns. Nasubukan ko na yun sa sugat at sa burns. Effective siya. Basta guys, I swear, sobrang ganda nito. So, yun. Tinitipid ko nga siya, actually. Pero may naka-reserve akong isa. Kasi nung nag-buy one, take one, hindi ko siya pinalampas. And yun, basta effective siya. Basically, effective siya. Kapag talagang na-feel ko na talaga nag-breakout ako at girl, gusto ko na talaga tong gawa ng solution agad. Emu oil. Ganun lang. Emu oil. Boosh. Ayan guys. So, after nyan is eye cream naman. So, ako, may ginagamit talaga akong eye cream. At isa sa mga nagustuhan ko is yung Snail White. Ito yung kanilang Gold Retinol Eye Cream, but unfortunately, wala siya ngayon. Nakita ko talaga na nag-brighten up naman, or parang hindi na dull looking yung under eyes ko. At nakaka-moisturize siya na under eyes. Maganda rin siya gamitin under makeup, but kailangan talaga consistent ka. Hindi mo siya makikita na after 1 week or 2 weeks. Kailangan talaga months. Though may nakita kang konting difference after 2 to 3 weeks, pero konting-konti lang. Basta makikita mo yung full potential. Wow, hindi ba full potential? Parang talagang maganda effect niya kapag at least 1 month mo na siyang ginagamit. At mas ma-recommend ko yon gamitin mo ng mga twice a day, hindi lang kapag gabi. Kung gusto mong mas mapabilis yung result. So the next eye cream naman na ginagamit ko for the past few months is this one.
So, this is the Heimish Marine Care Eye Cream. Ayan. Actually, ito, ginamit ko siya kasi nung iniwan ko na yung snail white doon, parang ito na lang yung eye cream na nakabukas. And ayoko na magbukas ng iba pang eye creams na meron ako kasi parang alam niyo yun, sayang naman. And gusto ko siya bigyan ng chance. But, not until today, hindi ko alam kung para saan tong eye cream na to. Like, akala ko lang moisturizing siya. But based on my research, anti-wrinkle pala siya. And actually ngayon, nung nalaman ko anti-wrinkle siya, napansin ko, oo nga, anti-wrinkle siya. Kasi wala akong masyadong wrinkle sa mata ngayon, no? But wala akong masyadong nakitang difference when it comes to my dark circles. Kasi, pero hindi ko rin naman kasi tinutulungan sarili ko. Lagi akong puyat. So yun, but when it comes to wrinkles, it's effective. At sobrang moisturizing niya. It's actually kinda heavy on the under eyes. Kaya mas prefer ko siyang gamitin tuwing gabi lang. Guys, ayaw na mag-focus. Yan, no? It actually reminds me of the Kiehl's Avocado Eye Cream. Ayan, no? Makapal talaga siya as in. Oh, sorry if tingin ako na tingin dito. Ang bango-bango-bango talaga niya. Amoy ocean. Kasi marine care, marine life. Ang bango-bango niya, legit. Tapos, ang social niya actually sa feeling. Actually, meron tong kasamang metal roll. Teka, kunin ko lang. Ayan guys, so kapag bumili kayo nitong Heimish Marine Eye Cream, meron na siyang kasamang ganito. Ito yung parang metal roll something. Yung parang i-glide mong ganyan. Tsaka malamig talaga siya kahit hindi mo siya ilagay sa ref or what. Pero syempre, mas maganda if ilalagay mo sa ref para mas malamig. Ngayon naka-open yung aircon kaya ang lamig niya. Boosh! Mas madali at mas nakaka-satisfy i-glide. Mas relaxing mag-apply ng eye cream. Ayan. But, yun nga. Anyway, ayan o. Ngayon, na nilagay ko yung eye cream na ng Heimish. Nafe-feel ko talagang may eye cream ako. Kasi it's kinda heavy. Kaya, sa gabi. But, kahit heavy siya, hindi ako nagkamilya. Minimal wrinkles. Feeling ko nga parang wala eh. Ayan, so lagay natin yung kabila. Parang ang kapal ata nung nalagay ko. Kasi gusto kong i-demonstrate sa inyo. Don't forget to use your ring finger and careful lang. Huwag nyo ipupush ng todo. Yan. And guys, ito naman, not bad kasi makapal siya. So, you only need a little. Ayan, so a little goes a long way. So, para sa akin, tipid ka. It will last you for a very long time. So now, I'm actually using a new eye cream. Pero wala pa akong masyadong comment sa kanya kasi kakagamit ko lang nito sa kanya this week. So this is the Tokobo. Ito yung kanilang Collagen Brightening Eye Cream. And so far, sobrang ganda niya. Very lightweight lang talaga siya. Mas gusto ko tong gamitin kapag umaga. Ayan o, ganyan lang siya. Gel type. At again, hindi siya mabigat talaga sa skin as in. So, baka mag-release din ako ng full review nito, so abangan nyo na lang. So, for the days naman na kapag meron ako mga pimples, tapos gusto kong mawala sila agad, ang ginagamit kong spot treatment is si Oxycure, one of my trusted spot treatments. Ayan, so, eto siya. Hindi ko mahanap kasi kung nasan. Feeling ko nasa bag dahil binitbit ko siya last time. Effective na effective to, as in kinabukasan, may kita mo talaga agad yung changes, but hindi mo talaga may iwasan magkaroon ng dark spots. So, for the days na kapag may breakout ako, tas ayoko magka-dark spots, ang ginagamit kong spot treatment is this one. Guys, the Savior. This is Vietnam Naturals Emu Oil. Yes, ginagamit ko rin talaga siya as spot treatment. And I'm not saying na 100% completely walang dark spots, but sobrang minimal lang. Sobra na, minimal pa. Ganon siya kaganda. Ayan. Tapos guys, binigyan din ako ng skin station nito. So, this is their Lash and Brow Maximizer. So, if nagpapakapal kayo ng kilay and lashes, I highly recommend this one. Guys, mahal lang siya, pero effective na effective talaga. Believe me. Kung makikita nyo, crusty looking na yung sa eyebrows. Kasi talagang gamit na gamit ko to. For the days na talagang parang mas gusto kong mas makapal yung kilay ko, para bushy-bushy siya, or kapag bago ako magpa-wax ng kilay, kasi nagbalik loob na ako sa magpapa-wax ng kilay para mas malinis. Pero ginagamitan ko pa rin ito para talagang mas healthy yung tubo niya, mas makapal, at mas maganda i-wax. Ewan ko. Ganun lang yung nasa isip ko. Pero yeah, but so far effective talaga siya. Mabilis talaga kumapal or tumubo yung mga hairs. Ayun, feeling ko worth it naman siya, lalo na if talagang gusto mo or nagpapakapal ka talaga ng kilay at lashes. Ito naman yung sa lashes, guys. Ito naman, kailan ko lang siya in-incorporate or kailan ko lang siya sinimulan gamitin. Ayan o.
kung nakikita nyo, bago ako magpa-eyelash extension. Ayan, kung nakikita nyo, yung etong isa wala na, tapos etong isa, may mga natitira pa, may mga last women standing pa dyan. Ayaw nilang matanggal. But anyway, bago ako magpa-eyelash extension, naggaganito ako para mas healthy yung lashes ko, ganyan. Kasi for me, yung lashes ko, maikli siya, like manipis, maikli, tas konti pa. Tingnan nyo naman, girl. Pero nung nagpa-eyelash extension ako, sabi nila, mahaba daw yung pilik mata ko, nakababa lang. So, feeling ko, ito yon, ito yung magic na yon. Kapag matutulog na ako, guys, usually, nagmo-moisturize talaga ako ng lips. At ang ginagamit ko is this one. So, this is from Skin Station. Ito yung Nip and Lip. Ayan. So, ito yung kanilang Dermax Nip and Lip Lightening Lip Balm. Nakaka-hydrate at nourish siya ng nipples and lips. Minsan, ginagamit ko siya sa nips. Kapag naalala ko or sinisipag ako, nakaka-help siya na magpa-lighten up and brighten up ng dull lips and nips. And helps prevent further darkening din. Nakakapag-provide siya ng natural pinkish color with continuous use. Ayan. Pero ako so far, hindi ko alam. Wala akong masyadong napapansin. Pero, napansin ko na medyo nag-lighten up yung lips ko and nips. Napansin ko naman, pero ngayon kasi may lip oil ako, pero so far napansin ko nag-lighten siya. Pero, hindi ko napapansin na parang pinkish siya. Ganyan lang siya. Moisturizing talaga siya, in fairness. Kaya gustong-gusto ko to gamitin bago ako matulog. And yung moisturizing effect niya, hindi siya nawawala agad-agad. So, last but not the least, meron din akong bagong product na ginagamit ngayon. This is from Tocobo. Ito yung Vita Glaze Lip Mask nila. So, kailan lang nila pinadala to sa akin. And, guys, so far maganda siya. Kagabi ko lang siya nagamit overnight. And, girl, let me tell you, mas perfect to if you have talagang dry lips. Ayan o. Tingnan nyo, ganyan siya. May takip, pero dumikit sa, tapos ganyan siya. At, guys, ang bango niya, as in, may fruity, ganon. Ayan. Actually, may spatula rin to nakasama, pero hindi ko mahanap. So, malinis naman yung daliri ko, guys. Ayan. So, eto naman, guys, makapal siya, as in, parang mafe-feel mo talaga siya sa lips mo. It's like jelly talaga siya sa lips. Parang glazed donut yung lips mo kapag in-apply mo to, legit. So, very moisturizing talaga siya. So, highly, highly, highly recommend ko talaga to if you have really dry lips. So, medyo mahaba-haba, but that's it, guys, for my nighttime skincare routine. Minsan, nag-iiba-iba siya kapag mayroon ako mga tinatry na products. Pero as of now, ito talaga yung nighttime skincare routine ko na talagang nagwo-work for my oily and acne-prone skin. So, yeah, that's it, guys, for today's video. Sana naman nag-enjoy kayo. And of course, if you have any questions or suggestions, just comment down below. And don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me on my social media accounts. Facebook page, I am Marta. Instagram and TikTok, I am Immortal. So I hope, guys, that you're all safe, and I hope I'll see you soon again. Bye-bye!